napakaganda na habang ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng parokya, sa buong simbahan naman ay ipinagdiriwang, gaya ng sabi ko kanina, ang pagtatalaga ng simbahang basilika ng San Juan Laterano sa Roma. Ano ba yung simbahang iyon? Bakit ipinagdiriwang natin yung simbahan sa Roma? Kalayo-layo ng Roma. Anong kinalaman natin sa simbahang iyon? Sapagkat ang simbahang iyon ng Laterano, ang tinatawag nating inang simbahan. Sapagkat iyon ang simbahan ng Santo Papa. At ang ating Santo Papa sa kasalukuyan ay si Papa Leon ika-14. Kung papaano, yung iba sa inyo, nakita ko nagpunta sa Balanga nitong nakalipas na Biyernes, nung ipinagdiriwang natin ang ika-50 anibersaryo ng ating diocese. Nagpunta kayo sa San Jose, sa katedral, dahil yun ang inang simbahan ng ating diocese, ng ating lalawigan. Kung kaya nga't yun naman po sa Roma, San Juan Lateran, ang siyang inang simbahan sa buong mundo. Dahil kung ang katedral ni San Jose sa Balanga, ang simbahan ng obispo, ang San Juan Lateran naman sa Roma, ang simbahan ng Santo Papa, ang obispo sa Roma, ang punong pastol nating lahat. Kaya't napakaganda na para bagang doble ang piyesta nyo ngayon ng simbahan dito sa Lamao at ang simbahang universal. Kaya nga't lalo't higit, ipinapaalala sa atin ang panawagan na maging buhay na simbahan. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo din ngayon, bagamat pinag-uusapan ng templo, ang tinuturing ni Jesus na bagong templo ay ang sarili niya. Kaya hindi siya maintindihan ng mga tao. 46 na taon nilang itinayo yung templo. Sabi ni Jesus, magigiba ang templong ito. Pero 3 araw lang, ito'y babangon muli. At hindi ito maintindihan ng mga tao dahil para sa kanila, matagal itinayo yung templo. Pero sabi nga ng Ebanghelyo, ang tinutukoy na templo ni Jesus ay ang kanyang katawan. At itinuturo din sa atin ng simbahan ang katawan ni Kristo. Napakayaman ng salitang yon, katawan ni Kristo. Una, ang katawan ni Kristo, yung ating ipinagdiriwang tuwing tayo nagmimisa, nagsisimba. Pero pagtaas ng pari, ito ang aking katawan, ang katawan ni Kristo. Pero pagkatapos nun, mamaya, pipila kayo, tatanggap kayo ng komunyon, sasabihin ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo. Anong sagot ninyo? Amen. Ano yung sabihin ng amen? Opo, naniniwala ako. At ang ibig sabihin daw po nun, naniniwala ako na tinatanggap ko ang katawan ni Kristo. Pero may isa para pakahulugan na yun ng amen natin. Naniniwala ako na sa pagtanggap ko ng katawan ni Kristo, ako rin magiging katawan ni Kristo. Kaya yun yung pangalawang pakahulugan ng katawan ni Kristo. Hindi lang yung tinapay at alak na nabago upang maging katawan at dugo, kung hindi tayo mismo ang katawan ni Kristo, ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Kaya pag sinasabi natin ang salitang simbahan, huwag nyo lang isipin yung gusali. Huwag nyo lang isipin yung pare o madre. Tayong lahat ang simbahan. Kaya pag ngayong panahon na ito, pag may mga sakuna, di ba? Pag may mga tumutulig sa simbahan, sabihin, anong ginagawa ng simbahan? Ba't hindi tumutulong ang simbahan? Puna lang ng puna ang simbahan. Bakit nananahimik ang simbahan? Humarap tayo sa salamin. Tandaan natin,
Tayo ang simbahan. Kaya pag nagtatanong ka, anong ginagawa ng simbahan? Tanungin mo ang sarili mo, ano bang ginagawa ko? Bakit hindi tumutulong ang simbahan? Bakit hindi ka tumutulong? Bakit nananahimik ang simbahan? Bakit ka nananahimik? Bakit hindi nakikipaglaban ang simbahan? Bakit hindi ka nakikipaglaban? Dahil ang simbahan, hindi si Bishop Jun lang, hindi si Father Jeff lang, hindi ang mga madre lang, tayong lahat ang simbahan. Tayong lahat bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga't pag sinabi nating simbahan, ito ay tahanan. Tahanan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nun pag sinabi nating tahanan? Ano bang sinasalamin ng tahanan? Una, nagpapasalamat tayo dahil ibig sabihin nun, biruin mo, ang bawat simbahan, lalo na ang parokya, tahanan ng Diyos. Biruin mo yun. Saan ba dapat ang tahanan ng Diyos? Di ba dapat sa langit? Dapat dun lang ang tahanan niya kasi Diyos siya. Pero ganun tayo kamahal ng Diyos, minabuti niyang manahan sa atin. Kaya kapag tayo pumapasok sa simbahan, nagpapasalamat tayo, nasa tahanan tayo ng Diyos. Dahil ibig sabihin nun, mahal tayo ng Diyos. Pwede namang hindi siya tumira dito eh. Doon siya sa taas, sa langit siya. Pero minabuti niyang manahan sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Tahanan. Sinasagisag nito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga ginagalang natin ang simbahan. Di tayo nagkakalat. Di tayo nanggugulo dito sa simbahan. Nire-respeto natin ang simbahan, pero gaya ng sabi ko kanina, sino ang simbahan? Tayo din. Kaya ginagalang din natin ang ating kapwa. Hindi natin sinasaktan, hindi natin binabastos. Dahil ang simbahan, ang tahanan ng Diyos, itong ating parokya, pero ang atin ding kapwa. At naalala ko nga nung ako'y bagong dating sa Balanga, ang agad na tanong sa akin ng mga tao, Bishop, saan ba yung bahay nyo dito? Alam niyo yung bahay namin, malapit lang din sa bahay ng obispo, doon sa Balanga. Doon ang bahay ng aking mga lolo't lola, doon pinanganak ang aking nanay, at doon ako nung bata ako, tuwing bakasyon, doon ako namamalagi. Hinahanap nila. Diba? Minsan, gano'n naman tayo. Hinahanap natin ang tahanan ng tao. Bakit? Doon sa tahanan, doon natin makikita at makikilala ang tao. Diba? Pag sinabing, saan kayo nakatira? Diba? Pag doon sa Maynila nun, saan ka nakatira? Doon sa Tondo. Nako, siguro mga siga itong mga to. No? Siguro mga basag ulero itong mga to kasi sa Tondo. No? Laking Tondo din po ako, no? Kaya alam ko, pag namin nagsabing, galing ka sa Tondo, siguro manginginom itong mga to, no? Diba? Hindi ko alam pag sinabing, dito ako nakatira sa Lamaw, ano kayang ibig sabihin, no? Pag sinabing, taga Lamaw ako, hindi ko pa masyadong kabisado dito sa atin, no? Hanggang Balanga at Bungad lang ho ako. Nung nadistino ako sa Quiapo, di ba? Pag sinabing, sa kagaling, sa Quiapo, hahawakan na yung bag. No? Baka may snatcher, no? No? Di ba? Baka may mga magnanakaw na, no? Makakasama si Tanggol, no? No? Kaya yung iba, yun ang tingin sa mga taga-Quiapo. Pag sa Quiapo, baka mga snatcher, hold-upper, no? Ganun tayo. Dahil ang tahanan ay nagpapakilala sa atin. Kung ganun, ang parokya ay nagpapakilala sa atin dahil itong parokyang ito ay ating tahanan. At saan ba kilala? Ano bang pagkakatalaga ng ating parokya? Itinalaga to ng diocese bilang dambana ng kagalingan.
Kaya ngayong ipinagdiriwang natin ang anibersaryo ng parokya, napakagandang ipaalala sa atin ang ating parokya, dambana ng kagalingan. Dahil si San Roque ang ating pintakasi. Pero hindi lang ito kagalingan ng katawan, kundi kagalingan ng kalooban at kaluluwa. Kaya ang magandang tanong, magiging hamon sa inyo ni Father Jeff, ang ating bang pamayanan ay bukal ng kagalingan? Kaya nga, ang tema natin, daluyan ng biyaya, duyan ng pag-asa. Bakit may biyaya at pag-asa? Kasi may kagalingan. Kagalingan ng pangangatawan. Kaya nga, ang mga may sakit, nagpupunta rito, atin ba silang inaasikaso? Atin ba silang wini-welcome? Ang mga may sakit sa labas, ang mga may sakit nating pamayanan sa kaparokya, atin ba silang dinadalaw? Atin ba silang inaasikaso din? Hinahatiran ba natin sila ng tulong? Dapat ang ating pamayanan ang maging huwaran ng paglilingkod at pagkalinga sa may sakit. Dahil ito ang tatak ng ating tahanan. Nakakaisa ba tayo? Nagtutulungan? Sana hindi nagkakasakitan. Hindi nagkakasugatan kasi may hidwaan. Alisin natin sa parokya yung hidwaan, yung pagalingan, yung intragahan. Dahil iyon ay kabaliktaran ng kagalingan. Tandaan natin, ang tahanan ay nagpapakilala sa atin. At ang pagdiriwang ng ating anibersaryo bilang parokya, minsan pa'y nagpapaalala sa atin na dahil ito'y dambana ng kagalingan, dito rin dapat nagmumula ang kagalingan na nanggagaling sa Diyos sa tulong ni San Roque. Kagalingan, hindi lang ng katawan. Kaya't kung tayo'y nagtutulungan, nagpapatawaran, ngayon, pag may mga ganitong sakuna, tayo rin nagmamalasakit, lalo na kung hindi naman tayo nasa lanta, meron ba tayong magagawa para tulungan din yung mga nabalitaan natin na nasa lanta, walang masuot, walang makain? Doon nasusukat ang ating tahanan dahil doon natin mas lalong napapakilala kung sino tayo. Dahil ang tahanan ang siyang nagpapakilala sa atin. Kaya pala mga kapatid, ang simbahan, ang tahanan ng Diyos ay tahanan din natin. Ipinapakilala nito ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ipinapakilala din tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal po natin ng bawat isa na ang simbahang ito, ang pamayanan natin, maging ang mga kanya-kanya nating tahanan, maging daluyan din ng biyaya, maging duyan ng pag-asa, sapagkat doon matatagpuan ang kagalingan ng nanggagaling sa Diyos at ang kagalingan na ibinibigay natin sa isa't isa. Amen.